Ramdam ko ang bigat ng iyong isip dahil sa hirap ng buhay, sa dami ng bayarin, magulong paligid, at parang gusto mo na lang sumuko. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na ang lahat ng stress na iyan ay may isang simpleng solusyon na nasa harap mo lang? Sa videong ito, hihimayin natin ang 10 aral mula sa librong The Power of Now ni Eckhart Tolle na nagtuturo ng mapanuring pagsasanay ng maayos at tamang pamumuhay sa kasalukuyan upang makamit ang espiritual na kaliwanagan at panloob na kapayapaan. Huwag kang aalis dahil ang 10 aral ang magsisilbing susi para tuluyan mong mabago ang iyong kapalaran at mahanap ang kapayapaang hindi nabibili ng pera. Ang lahat ng impormasyon na ibinahagi dito ay para sa edukasyon at inspirasyon lamang. Ito ay hindi financial advice. Bago natin simulan, kung pwede ay paki-like ang video na ito para mas ma-inspire pa kaming patuloy na gumawa ng mga puno at siksik sa aral ng mga content kagaya nito. At syempre, tulungan nyo kaming mag 100,000 subscribers. Maraming salamat po. Aral number 1. Ang kapangyarihan ng ngayon sa buhay ng Pinoy. Ang unang aral na dapat nating itanim sa ating isipan, ka-daily, ay ang katotohanan na ang tanging oras na mayroon tayo ay ang kasalukuyan o ang tinatawag nating now. Masyado tayong nalulunod sa pag-iisip tungkol sa ating nakaraan at sa mga darating na bukas, kaya nakakalimutan nating mabuhay sa mismong segundong ito. Isipin mo, kapag ikaw ay nakasakay sa jeep at na-stress ka dahil sa sobrang traffic, ang isip mo ay wala sa loob ng jeep, kundi nandoon na sa opisina o sa mga sisingilin mong utang mamaya. Ang stress na nararamdaman mo ay hindi galing sa traffic mismo, kundi galing sa paglaban ng isip mo sa realidad na nandito ka pa sa kalsada. Kapag tinanggap mo na ang ngayon ay ang tanging realidad, unti-unting mawawala ang bigat sa iyong dibdib dahil hindi mo na pinipilit takasan ang kasalukuyan. Ang bawat hininga mo, ang bawat tunog ng makina, at ang bawat mukha ng taong katabi mo ay bahagi ng iyong buhay na hindi mo na maibabalik, kaya bakit mo ito sasayangin sa pag-aalala sa mga bagay na wala pa naman sa harap mo? Sa madaling salita, ang pananatili sa kasalukuyan ang pinakamabilis na paraan para makamit ang kapayapaan ng isip na matagal mo nang hinahanap sa gitna ng magulong mundo. Bilang isang masipag na manggagawa o isang magulang na kumakayod para sa pamilya, madalas kang maging biktima ng tinatawag nating psychological time, kung saan ang isip mo ay laging nakadepende sa susunod na mangyayari bago ka maging masaya. Sinasabi mo sa sarili mo na magiging panatag ka lang kapag nabayaran mo na ang lahat ng bills, kapag nakapagtapos na ang mga anak mo, o kapag nakabili ka na ng sarili mong bahay. Pero ang totoo, ka-daily, ang someday ay isang ilusyon lang na ginawa ng isip mo para patakbuhin ka ng patakbuhin ng walang katapusan. Kapag palagi kang nakatingin sa finish line, hindi mo na nakikita ang ganda ng tinatahak mong daan at nagiging miserable ang bawat hakbang mo. Ang diskarte rito ay hindi ang itigil ang pangangarap, kundi ang gawin ang bawat kilos mo ngayon ng may buong atensyon at pagmamahal, na parang ito na ang huling gagawin mo sa mundo. Imbes na ituring mong hadlang ang kasalukuyang trabaho mo para sa iyong kinabukasan, ituring mo itong pinakaimportanteng sandali dahil dito nabubuo ang iyong pagkatao at disiplina. Isa sa mga pinakamalaking hadlang sa ating mga Pilipino para mamuhay sa kasalukuyan ay ang ating attachment sa mga nakaraang sakit at pagkakamali na bitbit natin hanggang ngayon. Baka hanggang ngayon ay sinisisi mo pa rin ang sarili mo sa isang maling investment na ginawa mo noong 2021 o kaya ay hindi mo mapatawad ang isang tao na nanakit sa iyo 5 years ago. Ang lahat ng bigat na yan ay mga kwento na lang na paulit-ulit na nagpiplay sa iyong isipan, pero sa realidad ng ngayon, wala na ang mga iyon at hindi na sila totoo maliban na lang kung hahayaan mong kontrolin ang iyong kasalukuyan. Kapag na-realize mo na ang nakaraan ay wala ng kapangyarihan sa kasalukuyang sandali, mararamdaman mo ang isang kakaibang uri ng kalayaan na hindi kayang ibigay ng kahit anong material na bagay.
Ang bawat umaga ay pagkakataon para maging bago, pero hindi mo magagawa iyon kung ang mga kamay mo ay puno pa rin ng mga basura ng kahapon na dapat ay matagal mo nang binitawan. Ang pagbitiw sa nakaraan ay hindi paglimot, kundi ang pagpili na hindi na magpaapekto sa mga bagay na tapos na at hindi na kayang baguhin pa ng kahit anong dami ng luha o galit. Maraming ka-daily ang nagtatanong kung paano ba talaga maging present sa gitna ng ingay ng social media at pressure ng buhay sa Pilipinas na tila laging nagmamadali. Ang sikreto ay ang pagiging observer ng iyong sariling isip, kung saan pinapanood mo lang ang iyong mga iniisip nang hindi mo hinuhusgahan ang iyong sarili o nakikipagtalo sa mga boses sa loob ng ulo mo. Kapag may pumasok na negatibong isip tungkol sa iyong insecurities o takot sa pera, huwag mo itong labanan, sa halip ay mapansin mo lang na, nag-iisip pala ako ng negatibo. Sa oras na maging aware ka na ikaw ay nag-iisip, hindi ka na biktima ng iyong isipan, kundi ikaw na ang master nito dahil may distansya na sa pagitan mo at ng iyong emotion. Ito ang tunay na mindfulness sa modernong panahon, kung saan hindi mo kailangang pumunta sa bundok para mag-meditate, kundi sapat na ang ilang segundo ng pananahimik habang naghihintay ka ng iyong order o habang naglalakad ka papunta sa sakayan. Ang bawat sandali ng kamalayan ay isang hakbang palayo sa stress at isang hakbang palapit sa iyong tunay na sarili na hindi kayang tinitibag ng kahit anong krisis sa paligid mo. Sa huli, ang pagsasanay na mabuhay sa ngayon ay ang pinakamagandang regalo na maibibigay mo sa iyong sarili at sa mga taong mahal mo dahil dito nagmumula ang tunay na kaligayahan. Isipin mo na lang ka-daily kung gaano kaganda ang buhay kung ang bawat usapan ninyo ng iyong asawa o anak ay puno ng atensyon at hindi nahahaluan ng cellphone o pag-iisip ng ibang bagay. Ang iyong presensya ang pinakamahalagang kayamanan na maibabahagi mo sa mundo dahil ito ang nagpapatunay na ikaw ay tunay na buhay at hindi lang basta nag-e-exist o sumusunod sa agos ng sistema. Kapag natutunan mong i-apply ang aral na ito, mapapansin mo na mas nagiging creative ka, mas nagiging mahusay sa paggawa ng desisyon, at mas nagiging masaya kahit sa mga simpleng bagay lang gaya ng pag-inom ng kape o pagtanaw sa langit. Ang kapangyarihan ng ngayon ay hindi lamang isang konsepto, kundi isang praktikal na paraan ng pamumuhay na magbabago sa iyong pananaw mula sa pagiging biktima ng tadhana patungo sa pagiging arkitekto ng iyong sariling kapayapaan. Tandaan mo na ang buhay ay hindi binubuo ng mga taon o buwan, kundi ng mga serye ng ngayon, na kapag pinagsama-sama ay siyang bumubuo sa iyong buong kwento bilang isang matatag at mulat na Pilipino. Aral number 2. Pagkilala sa boses na nagdidikta sa iyong isipan. Ang ikalawang aral na kailangan mong itanim sa iyong puso ka-daily ay ang pag-unawa na hindi ikaw ang boses na naririnig mo sa loob ng iyong ulo na walang tigil sa pagsasalita. Halos lahat tayo ay may tinatawag na inner critic o yung boses na laging nagbibigay ng komento sa lahat ng ginagawa natin, nagrereklamo sa sitwasyon o kaya ay nagkukumpara ng buhay natin sa post ng iba sa social media. Isipin mo na lang kapag nagising ka sa umaga at ang unang pumasok sa isip mo ay ang bigat ng trabaho o ang inis mo sa isang tao. Ang boses na iyon ay parang isang sirang plaka na paulit-ulit na nagpapatakbo ng iyong emotion. Kapag naniwala ka na ikaw ang boses na iyon, magiging alipin ka ng iyong mga mood at pabago-bagong kaisipan na madalas ay puro negatibo naman ang sinasabi. Ang susi sa tunay na kalayaan ay ang mapansin na mayroong nakikinig sa boses na iyon at ang nakikinig na iyon, ang observer, ay ang tunay na ikaw na mas malawak at mas malalim kaysa sa kahit anong iniisip mo. Sa ating kultura, madalas tayong madala sa drama ng buhay o yung tinatawag nating emosyonal na reaksyon sa bawat pangyayari, pero ang totoo ay galing lang ito sa ating ego na gustong laging tama. Ang ego na ito, ka-daily, ang dahilan kung bakit tayo mabilis mapikon
kapag may pumuna sa atin o kung bakit feeling natin ay kailangan nating laging magmukhang successful sa mata ng ibang tao. Kapag ang isang katrabaho mo ay may nasabing hindi maganda, ang boses sa isip mo ay agad gagawa ng kwento na inaapi ka o kaya ay kailangan mong gumanti para protektahan ang iyong pride. Pero kung titingnan mo ng maigi, ang pride na iyon ay isang maskara lang na binuo ng iyong isipan para magkaroon ka ng peking pagkakakilanlan sa mundo. Sa sandaling piliin mong huwag pakinggan ang boses ng ego at manatili ka lang nakalmado, makikita mo na ang mga salita ng iba ay wala namang kapangyarihan na saktan ang iyong tunay na pagkatao maliban na lang kung pahihintulutan mo ito. Napansin mo ba, ka-daily, na madalas tayong magkaroon ng mga imaginary arguments sa ating isipan habang tayo ay naliligo o naglalakad mag-isa sa kalye? Nakikipagtalo tayo sa mga taong wala naman sa harap natin. Nagpapaliwanag tayo ng ating panig o kaya ay bumubuo tayo ng mga senaryo ng pagkapanalo sa isang away na hindi pa naman nangyayari. Ang pag-aksaya ng energy sa mga ganitong bagay ay nagnanakaw ng iyong lakas para sa mga bagay na tunay na mahalaga sa kasalukuyang sandali, gaya ng iyong pamilya o pagpapaunlad ng iyong skills. Ang boses na ito ay parang isang marites sa loob ng iyong ulo na mahilig gumawa ng issue kahit wala naman talaga, at ang tanging paraan para patahimikin ito ay ang huwag itong bigyan ng pansin. Kapag nahuli mo ang iyong sarili na nakikipag-usap sa hangin sa loob ng iyong isip, huminga ka ng malalim at bumalik ka sa nararamdaman ng iyong katawan ngayon para maputol ang daloy ng walang kwentang ingay na ito. Ang paghihiwalay ng iyong sarili mula sa iyong mga iniisip ay parang panonood ng mga ulap sa langit. Ang mga ulap ay ang iyong mga thoughts na dumarating at umaalis, pero ikaw ang langit na nananatiling malawak at hindi nagbabago. Maraming tao ang nagdurusa sa depression o matinding anxiety dahil naniniwala sila sa bawat masamang bagay na sinasabi ng kanilang isip tungkol sa kanilang sarili, gaya ng hindi mo kaya iyan o wala ka ng pag-asa. Bilang isang matalinong ka-daily, dapat mong malaman na ang isip ay isang tool lamang na dapat mong gamitin para sa logic at practical na bagay. Hindi para diktahan ang iyong halaga bilang tao. Kapag sinabi ng isip mo na failure ka, tingnan mo lang ang thought na iyon bilang isang kumpol ng enerhiya na dumadaan lang at huwag mo itong gawing katotohanan. Sa pamamagitan ng pagdistansya sa iyong sarili mula sa mga mapanirang kaisipan, nagkakaroon ka ng space para makapag-isip ng malinaw at makagawa ng mga desisyon na base sa katotohanan at hindi sa takot. Sa huli, ang pagkilala sa boses na ito ay magdadala sa iyo sa isang buhay na mas tahimik, mas masaya, at mas produktibo dahil hindi mo na kailangang makipag-away sa iyong sarili araw-araw. Kapag natutunan mong i-off ang background noise ng iyong isipan, mas maririnig mo na ang boses ng iyong intuition at ang mga magagandang pagkakataon na nasa paligid mo lang pala. Ang kapayapaan ay hindi matatagpuan sa pagbabago ng mundo o sa pagkakaroon ng maraming pera, kundi sa pag-unawa na ang iyong isip ay isang magaling na servant pero isang masamang master. Maging mapagmatyag ka ka-daily sa bawat salitang binibitawan ng iyong isipan at palaging itanong sa sarili mo kung ang iniisip mo ba ay nakakatulong o nagpapabigat lang sa iyong kalooban. Sa ganitong paraan, magiging master ka ng iyong sariling buhay at hindi ka natatangayin ng kahit anong emosyonal na bagyo dahil alam mo na sa kaibuturan ng iyong pagkatao, ikaw ay payapa, buo at malaya mula sa ingay ng iyong isipan. Aral number 3. Ang sining ng pagtanggap at pagbitiw sa paglaban. Ang ikatlong aral na dapat nating yakapin, ka-daily, ay ang konsepto ng surrender o ang radical na pagtanggap sa kung ano ang nangyayari sa kasalukuyan. Marami sa atin ang sanay na laging nakikipag-away sa realidad, lalo na kapag hindi sumusunod ang mundo sa gusto nating mangyari. Halimbawa, kapag na-cancel ang lakad mo dahil biglang bumuhos ang malakas na ulan,
o kaya ay nagkaroon ng aberya sa iyong biyahe, ang unang reaksyon natin ay ang mainis, magreklamo, at uminit ang ulo. Ang galit na nararamdaman mo sa mga sandaling iyon ay isang anyo ng paglaban o resistance sa kung ano na ang nandyan. Hindi naman mababago ng pagkairita mo ang panahon o ang sitwasyon. Ang tanging nagagawa nito ay ubusin ang iyong energy at sirain ang iyong araw. Ang tunay na sikreto ng mga taong laging kalmado ay ang kakayahang sabihin sa sarili na, nandito na ito kaya tatanggapin ko muna ito bago ako gumawa ng hakbang. Ang pagtanggap o surrender, ka-daily, ay hindi nangangahulugan na ikaw ay mahina o basta na lang susuko sa buhay nang walang ginagawa. Sa halip, ito ay ang pag-amin na ang kasalukuyang sandali ay hindi na mababago dahil nangyari na ito kaya walang saysay na mag-aksaya ng emotion sa pagrereklamo. Isipin mo ang isang taong nalulunod. Kapag lalo siyang nagpanik at pilit na kinalaban ng tubig, lalo siyang nauubusan ng hangin at lumulubog. Pero kapag huminahon siya at hinayaan ng tubig na dalhin siya habang naghahanap ng paraan para lumutang, mas malaki ang tsansa niyang makaligtas. Ganito rin sa buhay nating mga Pinoy. Kapag tinanggap mo ang isang problema, nang walang halong galit, nagkakaroon ka ng malinaw na isip para makita ang pinakamagandang solusyon. Ang pagsuko sa daloy ng buhay ay ang pagkilala na may mga bagay na hindi mo kontrolado at doon mo masusumpungan ang tunay mong lakas. Madalas tayong maging miserable dahil sa ating mga dapat at sana na tila ba mas matalino pa tayo sa tadhana pero ang totoo ay pinapahirapan lang natin ang ating mga sarili. Sinasabi natin na dapat hindi ganito ang trato sa akin o sana ay mas malaki ang kinikita ko ngayon. At ang mga kaisipang ito ang lumilikha ng pader sa pagitan mo at ng kapayapaan. Kapag ikaw ay nasa isang mahirap na sitwasyon, ka-daily, subukan mong huwag lagyan ng label na mabuti o masama ang nangyayari at tignan mo lang ito bilang isang hamon na kailangan mong harapin. Kapag tinanggal mo ang negatibong label sa iyong isipan, nawawala ang emosyonal na bigat at nagiging direkta ang iyong pagkilos. Ang pagtanggap sa realidad ay ang paghinto sa pakikipagbuno sa multo ng iyong mga expectation at ang pagyakap sa katotohanan na ang buhay ay may sariling daloy na minsan ay hindi natin agad nauunawaan. Sa ating pang-araw-araw na pakikipagsapalaran, ang hindi paglaban o non-resistance ay isang practical na tool para makaiwas sa burnout at matinding stress sa trabaho o sa pamilya. Kapag may dumating na hindi inaasahang bayarin o problema sa bahay, imbes na mag-react ka agad ng may kasamang panunumbat, subukan mong tanggapin muna ang katotohanan ng sitwasyon ng buo. Kapag payapa ang iyong loob habang humaharap sa krisis, mapapansin mo na mas mabilis kang nakakaisip ng diskarte dahil hindi nakaharang ang iyong pride o galit. Ang mga matatagumpay na tao ay hindi yung mga hindi nakakaranas ng problema, kundi yung mga marunong sumabay sa alon at gamitin ang enerhiya ng sitwasyon para iangat ang kanilang sarili. Ang pagiging fluid o parang tubig na umaayon sa hugis ng lalagyan ang magliligtas sa iyo sa pagkakastuck sa mga negatibong cycle ng buhay na madalas nating kinatatakutan. Sa huli, ang aral ng pagtanggap ay magdadala sa iyo sa isang estado kung saan ang iyong kaligayahan ay hindi na nakadepende sa kung ano ang nangyayari sa labas. Mararamdaman mo ka-daily na kahit anong bagyo ang dumaan sa iyong buhay, mayroon kang isang solidong pundasyon sa loob na hindi kayang yanigin ng kahit anong external na pangyayari. Ang pagbitiw sa pangangailangang kontrolin ang lahat ay ang simula ng iyong tunay na paglago dahil hinahayaan mo ang universo na magtrabaho para sa iyo. Ang buhay ay nagiging mas madali, mas magaan, at mas makabuluhan kapag ikaw ay naglalakad ng kasabay ng oras sa halip na laging nauuna o nahuhuli rito. Tanggapin mo ang bawat ngayon bilang isang regalong kailangan mong buksan ng may pagpapasalamat at makikita mo na ang bawat hamon ay may dalang aral na magpapayaman sa iyong buong pagkatao bilang isang matapang na Pilipino. Aral number 4.
ang pagbasag sa siklo ng sakit at trauma. Ang ikaapat na aral na kailangan nating pag-usapan, ka-daily, ay ang pag-unawa sa tinatawag nating pain body o yung naipon na sakit ng damdamin na bitbit natin mula pa sa ating pagkabata. Marami sa ating mga Pilipino ang lumaki sa mga pamilyang may mga generational trauma o yung mga maling nakasanayan na naipapasa mula sa magulang patungo sa anak. Gaya ng sobrang higpit na disiplina, panunumbat, o hindi pag-uusap tungkol sa emosyon. Ang pain body na ito ay parang isang parasite sa loob ng ating pagkatao na nagigising tuwing may nangyayaring hindi maganda at bigla ka na lang magagalit o malulungkot ng sobra na parang hindi mo na kontrolado ang sarili mo. Kapag hindi mo na malayan na ang galit mo ngayon ay dala lang ng mga sakit ng kahapon, paulit-ulit mong masasaktan ang mga taong mahal mo at maipapasa mo rin sa kanila ang bigat na iyong dinadala. Ang unang hakbang para basagin ang siklong ito ay ang pagkilala na ang sakit na nararamdaman mo ay hindi ikaw, kundi isang lumang enerhiya lang na naghahanap ng atensyon para mabuhay muli. Napapansin mo ba ka-daily na may mga pagkakataon na ang isang simpleng diskusyon ninyong mag-asawa o magkapamilya ay nauuwi sa malaking away dahil sa mga bagay na nangyari na noon pa? Iyan ang senyales na ang pain body ninyong dalawa ay nagbabanggaan na at sa halip na dalawang tao ang nag-uusap na ay ang inyong mga nakaraang sugat. Kapag ang isang tao ay sumapi na sa kanyang pain body, kahit anong logic o paliwanag ang ibibigay mo ay hindi niya ito maiintindihan dahil ang gusto lang ng kanyang isip ay mag-react at magpakain sa galit. Bilang isang gising na ka-daily, ang iyong role ay ang maging space o ang kalmado sa gitna ng bagyong ito sa pamamagitan ng hindi pag-react ng pabalik. Kapag hindi mo pinatulan ang galit ng iba ng isa pang galit, unti-unting mawawalan ng gasolina ang kanilang pain body at mapipilitan silang bumalik sa realidad ng ngayon kung saan mas madaling magkaunawaan. Ang pagpapagaling sa sarili ay hindi nangangailangan ng mahabang panahon, kundi nangangailangan ito ng matinding presence o pananatili sa kasalukuyan sa tuwing nararamdaman mong umaakyat na ang iyong emosyon. Kapag naramdaman mo ang panginginig ng iyong katawan o ang pagbilis ng tibok ng iyong puso dahil sa inis, huwag mong hayaang magtuloy-tuloy ang iyong isip sa paggawa ng mga negatibong kwento sa loob ng iyong ulo. Sa halip, damhin mo lang ang bigat sa iyong dibdib o ang init sa iyong muka nang hindi mo ito hinuhusgahan o sinusubukang paalisin agad. Ang pananatili mo bilang observer sa gitna ng iyong emosyon ay parang pagpapatama ng liwanag sa isang madilim na kwarto. Sa sandaling mabigyan mo ito ng atensyon, ang pain body ay nagsisimulang matunaw dahil hindi nito kayang mabuhay sa ilalim ng iyong kamalayan. Ang pagiging aware sa iyong nararamdaman ang pinakamabisang gamot para hindi ka na maging alipin ng iyong nakaraan. Mahalagang maunawaan mo ka-daily na ang pagpapatawad ay hindi para sa ikabubuti ng taong nakasakit sa iyo, kundi para sa iyong sariling kalayaan mula sa bigat ng iyong dinadala. Kapag nagtatanim ka ng galit, para kang uminom ng lason at umaasang ang kaaway mo ang mamamatay, pero sa katotohanan ay ikaw lang ang unti-unting nauubos sa loob. Ang ngayon ay walang puwang para sa mga sama ng loob na 10 years ago pa nangyari, dahil ang tanging totoo ay ang hangin na nilalanghap mo sa segundong ito. Isipin mo kung gaano kagaan ang buhay kung sa bawat paggising mo ay hindi mo nabitbit ang listahan ng mga kasalanan ng ibang tao o ang sarili mong mga pagkakamali. Ang pagbitiw sa mga ito ay isang desisyon na dapat mong gawin bawat minuto hanggang sa maging natural na ito sa iyong sistema at maging malinis ang iyong pakikitungo sa lahat ng nilalang. Sa huli, ang pagbasag sa pain body ay ang simula ng isang bagong kabanata sa iyong pamilya kung saan ang pag-ibig at pag-unawa ang nangingibabaw sa halip na takot at trauma. Ikaw ang may kapangyarihang itigil ang sumpa ng nakaraan para hindi na ito maranasan pa ng iyong mga anak at ng susunod na henerasyon ng mga Pilipino. Sa pamamagitan ng pagpili na maging present at mapayapa ngayon, nagbibigay ka ng pahintulot sa iba na maging mapayapa rin
sa iyong paligid. Ang tunay na kayamanan ay hindi lamang ang perang naiipon mo sa bangko, kundi ang kalinisan ng iyong puso at ang kakayahang mabuhay nang walang dalang mabigat na bagahe mula sa iyong kahapon. Maging matapang ka, Daily, na harapin ang iyong sariling dilim dahil sa kabilang panig nito ay ang liwanag ng isang buhay na puno ng kagaanan, saya, at tunay na kalayaan. Aral number 5. Ang kapangyarihan ng tunay na pakikinig at koneksyon. Ang ikalimang aral na magpapabago sa iyong pakikipagkapwa-tao, Daily, ay ang pag-aaral kung paano ba talaga makinig ng may buong presensya. Sa ating kultura mahilig tayong mag-usap at magkwentuhan, pero madalas ay hindi tayo tunay na nakikinig sa isa't isa dahil ang isip natin ay abala na sa pag-iisip ng isasagot o kaya ay naghihintay lang tayo ng pagkakataon na tayo naman ang magsalita. Kapag ganito ang paraan ng pakikipag-usap mo, hindi mo talaga nakikonekta ang iyong sarili sa taong nasa harap mo at nawawala ang lalim ng inyong relasyon. Ang tunay na pakikinig ay nangangailangan ng pananahimik, hindi lang ng iyong bibig, kundi pati na rin ng iyong isipan, kung saan ibinibigay mo ang iyong 100% na atensyon sa sinasabi at nararamdaman ng iyong kausap. Ang iyong presensya ay ang pinakamahalagang regalo na maibibigay mo sa iyong pamilya at kaibigan dahil ipinaparamdam nito sa kanila na sila ay mahalaga at nakikita mo sila sa kung sino talaga sila. Isipin mo, Daily, ang huling beses na may nagkwento sa iyo ng kanyang problema at agad kang nagbigay ng payo o kaya ay sinabi mong, "Ako nga rin, ganito ang naranasan ko." Bagamat maganda ang iyong intensyon, ang totoo ay inagaw mo ang moment sa kanila at ibinalik mo ang atensyon sa iyong sarili. Ang deep listening ay ang pagbibigay ng espasyo sa ibang tao na mailabas ang kanilang nararamdaman nang hindi mo sila hinuhusgahan, pinipigilan, o sinusubukang ayusin agad. Maraming beses na hindi naman kailangan ng mga mahal natin sa buhay ang solusyon. Ang kailangan lang nila ay isang taong handang manatili sa tabi nila nang walang halong ingay ng isip. Kapag nakikinig ka mula sa iyong inner stillness, nararamdaman ng iyong kausap ang isang uri ng kagaanan na hindi kayang ibigay ng kahit anong mabulaklak na salita. Sa bawat pakikipag-usap mo, subukan mong maramdaman ang enerhiya sa likod ng mga salitang binibitawan ng iyong kapwa, dahil dito mo tunay na mauunawaan ang kanilang kalagayan. Ang pakikipagkapwa ay hindi lang tungkol sa palitan ng impormasyon, kundi tungkol ito sa pagbabahagi ng being o ng iyong mismong pagkatao sa isa't isa. Kapag ikaw ay present habang kausap ang iyong asawa, anak o katrabaho, nababawasan ng tensyon at mas mabilis na nareresolba ang anumang hindi pagkakaunawaan. Ang mga away ay madalas na nagsisimula dahil sa pakiramdam na hindi tayo napapakinggan, kaya naman ang pagiging mulat sa iyong pakikinig ang magiging susi mo para sa isang mas harmonious na tahanan at komunidad. Bilang isang gising na Daily, ikaw ang magsisimula ng pagbabagong ito sa pamamagitan ng pagiging mas malawak kaysa sa iyong sariling opinyon at pride. Huwag mo ring kalilimutan na ang pakikinig ay hindi lang sa ibang tao, kundi pati na rin sa iyong sarili at sa katahimikan sa pagitan ng mga tunog. Sa gitna ng ingay ng Metro Manila o kahit sa probinsya na punong-puno ng ingay ng mga tao at sasakyan, mayroong isang uri ng katahimikan na laging nandoon sa background kung pakikinggan mo lang ng maigi. Ang pagsasanay na ito ay magtuturo sa iyo na huwag agad ma-react sa mga external na ingay at mapanatili ang iyong sentro kahit gaano pa kagulo ang paligid. Kapag natutunan mong pakinggan ang katahimikan, nagkakaroon ka ng access sa isang malalim na karunungan na hindi nanggagaling sa iyong iniisip, kundi sa iyong mismong koneksyon sa universo. Ang katahimikan ay ang portal mo, Daily, para makakuha ng mga bagong ideya at para mapahinga ang iyong pagod na isipan mula sa walang katapusang pag-iisip. Sa huli, ang pagiging isang mahusay na tagapakinig ay magpapalalim sa iyong pagkatao at magbibigay sa iyo ng kapangyarihang maghilom ng mga relasyon sa pamamagitan lang ng iyong presensya.
Mapapansin mo na mas madali ka ng lapitan ng mga tao at mas nagiging totoo ang bawat koneksyon na nabubuo mo sa araw-araw. Ang buhay ay nagiging mas makulay kapag hindi ka na nakakulong sa iyong sariling mga kwento at natututunan mong makita ang ganda ng kwento ng ibang tao nang walang halong paghahambing. Ang kapangyarihan ng pakikinig ay isang uri ng pag-ibig na walang hinihintay na kapalit at ito ang tunay na diwa ng pagiging isang makataong Pilipino. Maging bukas ka ka-daily sa bawat boses at bawat katahimikan dahil doon mo matutuklasan na tayong lahat ay konektado sa isang mas malaking daloy ng buhay na ngayon mo lang tunay na mararamdaman. Aral number 6. Paghahanap ng katahimikan sa gitna ng maingay na mundo. Ang ika-6 na aral na kailangan mong masterin ka-daily ay ang paghahanap ng tinatawag nating inner space o yung puwang ng katahimikan sa loob mo sa gitna ng sobrang ingay ng ating paligid. Bilang mga Pilipino, sanay tayo sa ingay. Mula sa busina ng mga jeep, malakas na patugtog ng videoke ng kapitbahay, hanggang sa walang tigil na tsismisan sa kanto. Madalas nating akalain na kailangan nating sabayan ang ingay na ito para hindi tayo maiwan. Pero ang totoo ay unti-unti nitong inuubos ang ating mental na lakas at ninanakaw ang ating focus. Ang inner space ay ang kakayahan mong manatiling tahimik sa loob kahit na ang mundo sa labas mo ay tila gumuho na sa gulo. Kapag natutunan mong gumawa ng distansya sa pagitan ng iyong sarili at ng ingay ng mundo, magkakaroon ka ng kalinawan ng isip na hindi kayang makuha ng kahit sinong taong laging nagmamadali at laging stress. Isang practical na paraan para makamit ito, ka-daily, ay ang paghahanap ng mga gaps o maliliit na sandali ng katahimikan sa iyong buong araw, kahit sa gitna pa ng iyong trabaho o gawaing bahay. Imbes na agad kang humawak ng cellphone sa tuwing may libreng 5 minutes ka, subukan mong tumingin lang sa kawalan at damhin ang iyong hininga ng walang iniisip na kahit ano. Ang bawat paghinga mo ay isang pagkakataon para bumalik sa iyong sentro at putulin ang kadena ng walang katapusang pag-iisip na nagpapagod sa iyo. Ang mga sandaling ito ng conscious pause ay parang pagre-recharge ng iyong baterya na magbibigay sa iyo ng lakas para harapin ang susunod na hamon ng may mas malawak na pananaw. Ang katahimikan ay hindi lang ang kawalan ng tunog, kundi ito ay isang estado ng pagiging buo at payapa sa loob mo kahit nasaan ka pa. Sa panahon natin ngayon na puno ng digital distractions, ang ating atensyon ay parang isang produkto na pilit na kinukuha ng mga apps at social media notifications na wala namang direktang ambag sa ating pag-unlad. Napapansin mo ba, ka-daily, na pagkatapos mong mag-scroll sa TikTok o Facebook, nang matagal ay pakiramdam mo ay mas pagod ka at mas magulo ang iyong isip? Yan ay dahil hinahayaan mong pasukin ng kung ano-anong impormasyon ang iyong inner space na dapat ay nakalaan para sa iyong sariling kapayapaan at growth. Ang pagdidisiplina sa iyong sarili na magkaroon ng oras na malayo sa teknolohiya ay isang paraan ng paggalang sa iyong sariling pagkatao at pagbawi sa iyong kalayaan mula sa sistema. Kapag nalinis mo ang basura sa iyong isipan, mas magkakaroon ka ng puwang para sa mga creative na ideya at para sa mas malalim na koneksyon sa iyong sarili. Maaari mo ring gamitin ang kalikasan para mahanap ang katahimikang ito, kahit gaano pa kaliit ang iyong espasyo o kahit nasa gitna ka pa ng semento ng syudad. Ang pagtingin sa isang maliit na halaman, ang pagmamasid sa paggalaw ng mga ulap, o ang pagdamdam sa hangin sa iyong balat ay mga portals na magdadala sa iyo pabalik sa kasalukuyang sandali. Ang kalikasan ay hindi nag-iisip, hindi nagmamadali, at hindi nagrereklamo. Ito ay simpleng nandyan lang at sumasabay sa agos ng buhay nang walang kahirap-hirap. Kapag tinitingnan mo ang mga bagay na ito nang walang labels o judgment, nahahawa ka sa kanilang katahimikan at nararamdaman mo na bahagi ka rin ng isang mas malaking sistema na maayos at payapa.
Ang pagiging one with nature ay hindi nangangailangan ng bakasyon sa malalayong lugar. Sapat na ang mapansin ang ganda ng buhay na nasa paligid mo lang sa bawat sandali. Sa huli, ang pagkakaroon ng inner space ay magbibigay sa iyo ng kakayahan na tumugon sa buhay nang may karunungan sa halip na mag-react ng may galit o takot. Mapapansin mo ka-daily na kapag may nangyaring hindi maganda, hindi ka na agad matitinag dahil meron kang malalim na pundasyon ng katahimikan na hindi kayang abutin ng kahit anong external na ingay. Ang katahimikang ito ang magiging pinakamalakas mong armas sa mundong pilit kang hinihila sa iba't ibang direksyon para lang mag-alala at maging miserable. Ang tunay na tagumpay ay ang kakayahang manatiling kalmado sa gitna ng unos at ang kakayahang manatiling gising sa gitna ng mga taong tulog pa sa kanilang mga nakasanayang habits. Maging tagapangalaga ka ng iyong sariling kapayapaan dahil ito ang tanging kayamanan na hinding-hindi mananakaw sa iyo ng kahit sinong tao o kahit anong sitwasyon. Aral number 7. Ang sikreto ng tunay na pag-unlad at kasaganaan. Ang ikapitong aral na dapat mong malaman, ka-daily, ay ang tamang relasyon mo sa pera at sa iyong mga pangarap sa buhay na hindi nakabase sa takot kundi sa kapangyarihan ng ngayon. Marami sa atin ang naniniwala na magiging masaya lang tayo kapag nakuha na natin ang ating first million, kapag nakabili na ng bagong sasakyan, o kapag malaki na ang ating ipon sa bangko. Ang ganitong mindset ay tinatawag nating scarcity mentality o yung pakiramdam na laging may kulang sa buhay mo ngayon kaya kailangan mong habulin ang bukas para sumaya. Pero ang totoo, ang vibration ng paghahabol ay nanggagaling sa kakulangan at habang nararamdaman mong kulang ka, lalong lalayo sa iyo ang swerte at oportunidad. Ang tunay na sikreto para makaakit ng kasaganaan ay ang pagpapasalamat sa kung anong meron ka sa mismong segundong ito. Dahil ang pasasalamat ang pinakamabilis na paraan para buksan ang pinto ng higit pang biyaya. Sa iyong pagtatrabaho araw-araw, ka-daily, subukan mong baguhin ang iyong pananaw mula sa pagtatrabaho para sa pera patungo sa paggawa ng may buong atensyon. Kapag ang focus mo ay nandoon lang sa sahod na matatanggap mo sa katapusan ng buwan, nagiging pabigat ang bawat oras na ginugugol mo sa iyong opisina o negosyo. Pero kapag ibinigay mo ang iyong buong galing at presensya sa bawat gawain, maging ito man ay paggawa ng report, pagtitinda sa palengke, o pakikipag-usap sa kliyente, nagiging high quality ang iyong gawa. Ang mga taong nagtatagumpay ng tunay ay yung mga nakakahanap ng kasiyahan sa mismong proseso ng paggawa at hindi lang sa resulta. Kapag naging master ka ng iyong ginagawa sa kasalukuyan, ang pera at tagumpay ang kusang susunod sa iyo dahil nagiging magnet ka ng excellence sa mata ng ibang tao. Isang malaking pagkakamali nating mga Pinoy ay ang sobrang pag-aalala sa ating future financial security hanggang sa punto na nakakalimutan na nating lasapin ang bunga ng ating pinaghirapan ngayon. Hindi masama ang mag-ipon o mag-invest sa stocks at crypto, pero kapag ang iyong buong identity ay nakadepende na sa taas at baba ng iyong net worth, nawawala ang iyong kapayapaan. Ang money presence ay ang kakayahang humawak ng pera nang walang kasamang matinding takot na baka ito ay mawala o maubos sa isang sulyap lang. Kapag maluwag ang iyong loob sa pagbibigay at paggastos sa mga bagay na tunay na mahalaga, mas nagiging maayos ang daloy ng enerhiya ng pera sa iyong buhay. Ang kasaganaan ay nagsisimula sa loob ng iyong isipan bago ito maging realidad sa iyong palad. Kaya naman dapat ay pakiramdam mo ay sapat ka na bago ka pa man magkaroon ng marami. Gamitin mo ang iyong imahinasyon hindi para mag-alala sa mga posibleng problema, kundi para maramdaman ang saya ng iyong tagumpay na tila ba nangyayari na ito sa kasalukuyan. Ang universo ay hindi nakikinig sa iyong mga salita, kundi nakikinig ito sa iyong vibration o sa kung ano ang nararamdaman ng iyong puso habang iniisip mo ang iyong mga mitiin.
Kung gusto mong yumaman, ka-daily, huwag kang mag-focus sa hirap ng buhay o sa mahal ng bilihin, kundi mag-focus ka sa mga solusyon at sa mga paraan kung paano ka makakatulong sa ibang tao. Ang tunay na wealth ay hindi lang tungkol sa digits sa iyong account, kundi tungkol ito sa lawak ng iyong kakayahang magbigay ng value sa mundo habang nananatili kang payapa. Kapag ang motivation mo ay nanggagaling sa isang malinis na hangarin at hindi sa pagyayabang, mas mabilis at mas matagal ang pananatili ng biyaya sa iyong mga kamay. Sa huli, ang aral na ito ay magtuturo sa iyo na ang pinakamahalagang investment na magagawa mo ay ang iyong sariling kamalayan at ang iyong relasyon sa kasalukuyang sandali. Huwag mong hayaang maging balakid ang iyong mga pangarap sa iyong kasiyahan ngayon dahil ang ngayon ang tanging pundasyon kung saan mo itatayo ang iyong kinabukasan. Ang buhay ay hindi isang karera kung sino ang unang makakaipon ng maraming ari-arian, kundi ito ay isang paglalakbay kung sino ang mas nakaramdam ng buhay sa bawat hakbang. Magtiwala ka ka-daily na kapag ginawa mo ang iyong bahagi ng may katapatan at presensya, ang buhay mismo ang magbibigay sa iyo ng lahat ng kailangan mo sa tamang oras at sa tamang paraan. Maging masaya ka sa iyong pag-unlad, magdiwang ka sa maliliit na panalo, at laging tandaan na ang tunay na mayaman ay ang taong may sapat na kapayapaan sa loob ng kanyang dibdib. Aral number 8. Paglaya sa bilangguan ng paghuhusga at opinyon ng iba. Ang ikawalong aral na dapat mong isabuhay kay daily ay ang pagbasag sa mga label o bansag na ibinibigay mo sa iyong sarili at sa iyong kapwa na madalas ay nagiging hadlang sa tunay na pagkakaisa. Tayong mga Pilipino ay mahilig sa pag-uuri. Kung sino ang mayaman, sino ang mahirap, sino ang edukado, at sino ang hindi nakapagtapos. Na tila ba ang mga titulong ito ang bumubuo sa halaga ng isang tao? Kapag ikaw ay naglalakad sa kalsada at agad kang nagbibigay ng husga sa taong nakasalubong mo base sa kanyang suot o hitsura, ikaw ay nakakulong sa iyong isipan at hindi mo nakikita ang katotohanan. Ang bawat label na ibinibigay mo ay parang isang pader na humaharang sa iyo para maranasan ang buhay ng direkta at walang halong maling akala. Ang tunay na karunungan ay ang kakayahang makita ang isang tao o ang isang sitwasyon nang hindi agad nilalagyan ng marka ng mabuti o masama sa loob ng iyong ulo. Madalas din nating gawing bilangguan ang ating sariling mga tagumpay o kabiguan sa pamamagitan ng pagyakap sa mga ito bilang ating buong pagkatao. Sinasabi mo sa sarili mo na isa akong bigo dahil lang sa hindi nagtagumpay ang iyong unang negosyo o kaya naman ay nagiging mayabang ka dahil sa iyong posisyon sa trabaho. Ang totoo, ka-daily, ikaw ay hindi ang iyong trabaho, hindi ang iyong bank account, at lalong hindi ang mga pagkakamali na nagawa mo noong nakaraang taon. Ang lahat ng ito ay mga panlabas na pangyayari lamang na dumadaloy sa iyong buhay. Pero ang iyong tunay na being ay nananatiling buo at hindi nababago ng mga ito. Kapag binitawan mo ang pangangailangang magkaroon ng label, mararamdaman mo ang isang malawak na kalayaan kung saan hindi mo na kailangang magpanggap para lang makuha ang pagsang-ayon ng ibang tao. Isang malaking pasakit sa ating mga Pinoy ang tinatawag nating comparison game o yung palagiang pagtingin sa damo ng kapitbahay para malaman kung mas berde ba ito kaysa sa atin. Sa bawat scroll mo sa social media at pagkakita sa mga highlight reels ng ibang tao, ang isip mo ay agad gumagawa ng kwento na ikaw ay nahuhuli na o kaya naman ay kulang ang iyong narating. Ang paghahambing na ito ay isang malaking kasinungalingan ng isipan dahil ang bawat tao ay may sariling timeline at sariling laban na hindi mo nakikita sa likod ng mga kamera. Kapag tumigil ka sa paghahambing, doon mo lang masisimulang pahalagahan ang sarili mong paglalakbay at ang ganda ng iyong sariling buhay sa kasalukuyang sandali. Ang tanging kompetisyon na dapat mong salihan ay ang pagiging mas present mo ngayon kaysa noong kahapon at ang pagiging mas mapayapa mo sa gitna ng ingay ng mundo.
Ang paglaya sa opinyon ng iba ay ang simula ng iyong tunay na kapangyarihan dahil hindi mo na hinahayaang ang boses ng ibang tao ang magmaneho ng iyong buhay. Marami sa atin ang hindi nagagawa ang kanilang passion dahil sa takot na baka mapag-usapan sa kanto o kaya ay mapulaan ng mga kamag-anak na laging may masasabi. Pero isipin mo ka-daily, ang mga taong naghuhusga sa iyo ay nakakulong din sa kanilang sariling mga isipan at ang kanilang sinasabi ay refleksyon lang ng kanilang sariling insecurities at hindi ng iyong katotohanan. Kapag naging matatag ka sa iyong inner stillness, ang mga kritisismo ay dadaan lang sa iyo na parang hangin at hindi ito mag-iiwan ng kahit anong sugat sa iyong kalooban. Ang pagiging totoo sa iyong sarili, ang pagiging authentic, ay ang pinakamataas na anyo ng rebellion laban sa isang mundong pilit kang binabago para maging katulad ng lahat. Sa huli, ang pagtingin sa kapwa ng walang paghuhusga ay magbubukas ng pinto para sa mas malalim na pagmamahalan at pag-unawa sa ating lipunan. Kapag nakita mo ang isang tao na nagkakamali, imbes na husgahan mo siya, subukan mong intindihin na siya rin ay biktima ng kanyang sariling isipan at unconscious habits na hindi pa niya namamalayan. Ang habag o compassion ay nanggagaling sa pagkilala na tayong lahat ay pare-parehong naghahanap ng kapayapaan at kaligayahan sa gitna ng hirap ng buhay. Sa pamamagitan ng pagtanggal ng mga label, nagkakaroon ka ng kakayahang kumonekta sa kaluluwa ng ibang tao sa halip na sa kanilang mga maskara lamang. Maging malaya ka ka-daily mula sa mabigat na krus ng paghuhusga at makikita mo na ang mundo ay mas maganda, mas simple, at mas puno ng pag-asa kaysa sa inaakala mo. Aral number 9. Ang ilusyon ng oras at ang pagitan ng dalawang sandali. Ang ikasiyam na aral na kailangan mong baunin sa iyong paglalakbay, ka-daily, ay ang pag-unawa na ang oras ay isang konsepto lamang ng ating isipan at hindi ang kabuuan ng ating realidad. Tayong mga Pilipino ay madalas na mabuhay sa ilalim ng tinatawag nating psychological time, kung saan ang ating kaligayahan ay palaging nakabinbin sa isang pangyayari sa hinaharap. Sinasabi natin na magiging okay lang ako kapag natapos na ang shift ko or magiging masaya lang ako kapag nakauwi na ako sa probinsya sa Pasko. Ang problema rito, ka-daily, ay ginagawa nating tulay lamang ang kasalukuyan para makarating sa isang puntong hindi pa naman umiiral. Kapag palagi kang nagmamadali para sa susunod na mangyayari, hindi mo na nararamdaman ang buhay na dumadaloy sa iyo ngayon at bago mo malayan, lumipas na ang mga tao na hindi mo man lang namalayan ang ganda ng bawat segundo. Dapat mong matutunan ang pagkakaiba ng clock time sa psychological time para hindi ka maging alipin ng iyong schedule. Ang clock time ay practical at kailangan nating mga ka-daily para sa ating trabaho, sa pag-set ng appointment, o sa pagpaplano ng ating budget para sa susunod na buwan. Pero ang psychological time ay ang pag-aalala, ang pagkainip, at ang takot na nanggagaling sa ating isipan tungkol sa mga darating na sandali. Halimbawa, kung meron kang bayarin sa susunod na linggo, gamitin mo ang clock time para mag-isip ng diskarte kung paano ito babayaran. Pero huwag mong hayaan na ang psychological time ang sumira ng tulog mo ngayon. Ang pag-aalala ay hindi nakakatulong sa iyong problema. Ang tanging nagagawa nito ay nakawin ang lakas na dapat sana ay ginagamit mo para makagawa ng aksyon sa kasalukuyan. Ang buhay ay hindi binubuo ng mahabang panahon, kundi ito ay serye ng ngayon na walang katapusan. At ito ang katotohanang madalas nating makalimutan. Isipin mo, ka-daily, kailanman ba ay naranasan mong mabuhay sa labas ng kasalukuyan? Ang lahat ng iyong alaala ay nangyari sa isang ngayon, at ang lahat ng iyong pangarap ay mangyayari rin sa isang ngayon. Kapag na-realize mo na wala ng iba pang oras maliban sa sandaling ito, mawawala ang iyong pagmamadali at mapapalitan ito ng isang malalim na katahimikan. Hindi mo na kailangang habulin ang iyong buhay dahil ang buhay mo ay narito na, kasama mo sa bawat tibok ng iyong puso at sa bawat hangin na pumapasok sa iyong baga. Ang paghinto sa paghabol sa oras ay ang simula ng iyong tunay na kalayaan mula sa stress
na naging normal na sa ating lipunan. Isang magandang diskarte sa araw-araw ay ang pagpili na gumalaw ng mabilis para sa iyong trabaho pero ang loob mo ay nananatiling mabagal at payapa. Sa gitna ng rush hour o sa dami ng mga gawaing bahay, subukan mong huwag magpa-pressure sa iyong isipan na nagsasabing kailangan ko na itong matapos agad. Gawin mo ang bawat hakbang ng may buong pansin at makikita mo na mas nagiging epesyente ka at hindi ka madaling mapagod dahil hindi ka nakikipagkarera sa iyong sariling isip. Ang taong marunong maghintay ng may kapayapaan ay mas malakas kaysa sa taong laging nagmamadali pero punong-puno naman ng tensyon ang katawan. Ang oras ay isang tool na dapat mong gamitin, key daily. At hindi isang master na dapat mong katakutan o sundin ng walang katuwiran. Sa huli, ang paglaya sa ilusyon ng oras ay magtuturo sa iyo na pahalagahan ang bawat maliit na sandali na tila ba ito na ang huling pagkakataon mo sa mundo. Ang kamatayan ay hindi isang nakakatakot na bagay na darating sa dulo ng panahon, kundi ito ay isang paalala na ang bawat ngayon ay mahalaga at hindi dapat sayangin sa walang kwentang pag-aalala. Kapag namuhay ka ng may ganitong uri ng kamalayan, mas magiging malalim ang iyong pagmamahal sa iyong pamilya at mas magiging makabuluhan ang bawat gising mo sa umaga. Ang tunay na tagumpay ay hindi ang pagkakaroon ng maraming oras, kundi ang pagkakaroon ng sapat na presensya para damhin ang bawat patak ng buhay na ibinibigay sa iyo ng universo. Maging kampante ka, ka-daily, dahil sa loob ng kasalukuyan, wala kang kailangang habulin at wala kang dapat katakutan dahil ikaw ay sapat na sa bawat sandali. Aral number 10. Ang pinakamataas na antas ng kamalayan at kapayapaan. Ang ikasampung aral na siyang pinakamahalaga sa lahat, ka-daily, ay ang pagtuklas sa iyong tunay na pinagmulan, ang tinatawag nating unmanifested o ang malalim na katahimikan na nasa loob mo. Sa buong buhay natin, sanay tayong tumingin sa mga panlabas na bagay, gaya ng ating mga gamit, ating mga nakamit, at ang ating mga iniisip para malaman kung sino tayo. Pero ang totoo, ang lahat ng iyan ay mga palamuti lamang na darating at mawawala rin balang araw. Ang tunay na ikaw ay ang mismong espasyo kung saan lumilitaw ang iyong mga iniisip at nararamdaman. Isipin mo na lang ka-daily na ang buhay mo ay parang isang pelikula. Ang mga pangyayari at emosyon ang mga eksenang gumagalaw sa screen, pero ikaw ang mismong puting screen na nananatiling buo at hindi nasasaktan kahit anong gulo ng palabas. Kapag nahanap mo ang koneksyong ito sa iyong kaibuturan, mararamdaman mo ang isang uri ng kaligayahan na hindi nanggagaling sa labas at hindi kayang nakawin ng kahit anong hirap ng buhay. Upang maramdaman ang portal na ito patungo sa iyong tunay na sarili, kailangan mong matutunan ang sining ng inner body awareness o ang pagdamdam sa buhay sa loob ng iyong katawan. Subukan mong ipikit ang iyong mga mata kahit sandali lang, ka-daily, at itanong sa iyong sarili. Paano ko malalaman na buhay ang aking mga kamay nang hindi ko ito iginagalaw o tinitingnan? Mapapansin mo ang isang banayad na kuryente, init, o panginginig sa iyong mga palad at talampakan na nagpapatunay na may enerhiyang dumadaloy sa iyo. Ang enerhiyang ito ang iyong koneksyon sa mismong buhay ng universo na walang pinipiling relihiyon, katayuan, o edad. Kapag nananatili kang konektado sa pakiramdam ng iyong inner body habang gumagawa ng iyong mga daily tasks, hindi ka madaling tatablan ng stress o pagod dahil ang iyong atensyon ay nakaangkla sa isang bukal ng lakas na hindi nauubos. Sa aral na ito, mauunawaan mo na ang katahimikan ay hindi lang ang kawalan ng ingay, kundi ito ang pinakamataas na anyo ng katalinuhan at karunungan. Ang mga pinakamagandang ideya sa iyong negosyo, ang mga tamang salita para sa iyong mahal sa buhay,
At ang mga solusyon sa iyong mga problema ay hindi nanggagaling sa pilit na pag-iisip, kundi nanggagaling sa mga sandali ng pananahimik. Kapag pinatahimik mo ang iyong isipan, binibigyan mo ng pagkakataon ang universo na magsalita sa pamamagitan mo. Maraming ka-daily ang takot sa katahimikan dahil doon nila nararamdaman ang kanilang mga takot. Pero ang totoo, ang paglampas sa mga takot na iyan ang magdadala sa iyo sa tunay na enlightenment. Huwag kang matakot na mag-isa at tumahimik. Dahil sa kailaliman ng iyong pagkatao, ikaw ay hindi kailanman nag-iisa at ikaw ay konektado sa lahat ng bagay na may buhay. Ang huling hakbang sa paglalakbay na ito ay ang pagtanggap na ikaw ay isang spiritual being na nagkakaroon lamang ng human experience dito sa mundo. Ang lahat ng ating mga paghihirap bilang mga Pilipino, ang pagkayod sa trabaho, ang pag-aalaga sa pamilya, at ang pagharap sa mga krisis ay mga pagkakataon lamang para tayo ay magising at maalala ang ating tunay na kalikasan. Kapag namumuhay ka ng may ganitong pananaw, mawawala ang iyong takot sa kamatayan at ang iyong labis na pagkapit sa mga material na bagay dahil alam mo na ang iyong essence ay walang hanggan. Ang The Power of Now ay hindi lang isang libro kundi isang paraan para makabalik tayo sa ating orihinal na estado ng pagiging payapa, malaya at punong-puno ng pag-ibig. Ang pag-iral mo sa mundong ito ay may malalim na layunin. At ang layuning iyan ay ang maging liwanag sa gitna ng kadiliman sa pamamagitan ng iyong simpleng presensya. Sa pagtatapos ng ating pag-aaral, ka-daily, nawa ay baunin mo ang mga aral na ito sa bawat hakbang ng iyong buhay at sa bawat pakikitungo mo sa iyong kapwa. Ang pagbabagong hinahanap natin sa ating bansa at sa ating sarili ay hindi magmumula sa mga panlabas na leader o sa pagbabago ng sistema, kundi magmumula ito sa bawat individual na nagpasyang maging gising sa bawat sandali. Ikaw ang arkitekto ng iyong sariling kapayapaan at ang tanging kagamitan na kailangan mo ay ang iyong atensyon sa kasalukuyan. Maging mapagmasid ka, maging mapagmahal, at higit sa lahat, manatili kang present dahil dito mo mararanasan ang pinakamagandang buhay na maaari mong maranasan sa balat ng lupa. Tandaan mo na sa bawat ngayon na lumilipas, mayroon kang kapangyarihang magsimula muli at maging ang pinakamagandang version ng iyong sarili na sadyang idinisenyo ng tadhana. Ka-daily, tandaan mo na ang lahat ng pera at tagumpay sa mundo ay walang silbi kung ang iyong isipan ay laging nakakulong sa nakaraan o natatakot sa hinaharap. Ang buhay ay hindi isang karera na dapat mong madaliin, kundi isang serye ng mga sandali na dapat mong namnamin ng may buong presensya. Ang kapangyarihan ng ngayon ay ang tanging sandata mo para talunin ang stress, pag-aalala at ang ingay ng mundong pilit kang binabago. Huwag mong hayaang lumipas ang iyong mga araw na tila ka isang robot na sumusunod lang sa agos. Magising ka at bawiin ang iyong kalayaan sa bawat hininga mo. Ikaw ay higit pa sa iyong mga problema, higit pa sa iyong trabaho, at higit pa sa sinasabi ng ibang tao. Sa bawat segundong pinipili mong maging payapa, binabago mo ang iyong mundo at ang kinabukasan ng iyong pamilya. Mabuhay ka sa ngayon, ka-daily, dahil dito mo matatagpuan ang tunay na ligaya. Kung nagustuhan ninyo ang videong ito, huwag kalimutang i-like at i-share. I-comment sa baba ang gustong aral na natutunan ninyo para makatulong din sa iba. At para sa mas marami pang ganitong content, mag-subscribe na sa ating YouTube channel ang The Filipino Daily. Maraming salamat.